Kapag mawala kayong magpipinsan ay siguradong babalik sa akin sa Eros. Tama nga yata yung sinabi sa akin ni Dr. Kiara na muntik na ikinasal sa Eros sa babaeng ito. Tapos, nababagot kong tugon sa mahaba niyang sinabi. Gusto mo maawa ko sa'yo dahil ang tagal nang hinintay mo para lang balikan ka ulit ni Eros? Bakit pala siya babalik sa'yo? Naging kayo ba? Langiya, Inday, kung gusto ka ni Eros, sana ikaw ang ginawa niyang kabit o mas tamang hindi siya nagpakasal sa iba nung una pa lang. How dare you? Pahinamad ko sinalo ang kanyang kamay ng akman tatama ang sampal niya sa pisngi ko. Too slow. Komento ko. Mas mabilis pang lumipad yung kamay ni Tita Lara kahit may edad na iyon kumpara sa kanya. Ano to? Kahit sa pananampal ay kailangan din numero ang kilos niya. Bitiwan mo ako! Eksahirada niyang sigaw na para bang sinasaktan ko siya. Ano bang drama ng babaeng ito? Ano nangyayari dito? Awang ang bibig na napamang ako sa mukha ni Vivian dahil sa biglang pagsulpot ng nanay ni Eros. Hindi nakaligtas sa akin ang tinatago niyang ngiti bago nagdadramang kumawala sa pagkakahawak ko. Sana pala'y binali ko na lang iyong kamay niya. Hindi maganda ang kutob ko sa nangyayari ngayon. Ninang, sinaktan niya po ako. Mangiyak-ngiyak niyang sumbong sa bagong dating. Lihim ako napamura dahil sa scripted niyang linyahan. Ang sarap hiramin ng katana ni Madam Roxanne upang tusukin na nag-iinarteng bruha. Naset up pa yata ako ng walang hiya. Tumuon sa akin ng malamig na tingin ni Madam Roxanne bago bumaling sa nagdadramang sa Vivian. Siyempre kakampahan niya itong inaanak niyang pang-best actress ang aktingan. Rian? Seryoso niyang tawag sa atensyon ko. Totoo ba sinasabi ni Vivian? Huminga muna ako ng malalim bago matapang na sinalubong ang mga mata niya. Alam ko pong mas papaboran niyo iyang artistahing babaeng iyan dahil inaanak niyo po iyan at first choice niyo para kay Eros. Pero kung totoong sinaktan ko iyan, hindi na iyan makapagsusumbong sa inyo dahil kanina pa dapat yan tulog. Mahaba kong sagot habang nakikipagtagisan ng tingin sa kanya. Narinig ko ang maarteng pagsinghap na Vivian. Ninang, she dares to talk back to you? Boba ba siya? Sumagot ako kasi tinatanong ako. At bago niyo po pala paniwalaan ng babaeng iyan at ipagtabuyan ako paalis sa buhay ng anak niyo, ay may hihilangin lang po sana akong pabor. Pagpapatuloy ko at hindi binigyan pansin na nakakairitang boss na Vivian. Ano yun? Wala emosyong tanong ni Madam Roxanne. Lihim ako napamura sa aking isipin dahil mukhang mapapalayas nga talaga ako. Sasapakin ko lang po na isang beses yung inaanak niyo. Walang gatol kong sagot. Malakas na napasinghap sa Vivian. Tingnan mo, Ninang. Hindi talaga siya nababagay kay Eros. Kawawa sa Eros sa pagiging brutal niya. Hindi ko pinansin na muling paninira sa akin na Vivian at patuloy na nakikipagtitigan kay Madam Roxanne. Bigla ako napakurap-kurap ng malakas itong tumawa. Maging si Vivian ay natigil sa pag-iinarte nito at nagtatakang napatingin sa tumatawang ginang. Let's go, Vivian. Yaya nito sa naguguluhan pa rin babae habang natatawa pa rin. Nagpatiuna na ito lumabas ng bahay kaya nauobliga ang sumunod dito sa Vivian upang umapila. Hindi ko na narinig ang kung ano na naman sinasabi ng babaeng iyon laban sa akin dahil tuluyan ang nakalabas ang mga ito. Habang naiwan akong gulong-gulo pa rin. Wala man lang sinabi sa akin si Madam Roxanne at hindi ko narinig na pinapaalis na niya ako. Hindi ko nga alam kung naniniwala ba siya sa paninira ni Vivian o hindi. Mababaliw yata ako sa ugaling iyon ng ina ni Eros. Mas mabuti sigurong pauwiin ko na si Eros dahil baka mamaya ay kung sino na naman ang susulpot dito sa bahay niya upang bumusita o di kaya mambwisit. Dahil gusto kong tawagan upang pauwiin na si Eros ay naalala ko ang aking cellphone. Sa loob ng 2 araw ay hindi ko ito nagamit ni hindi ko nga na-charge. Nakalimutan ko rin kailangan ko pala bumili ng charger. Sa ngayon ay maghahagilap muna ako ng charger sa mga gamit na Eros at baka merong compatible sa cellphone ko. Sa office niya rito sa bahay agad ako nagpunta. Mabuti na lang at organize yung mga gamit niya kaya mabilis ko nakita yung mga charger na ginagamit niya. Agad namang may kapareho ng charger ko kaya mabilis kong chinarge ang cellphone ko. Naghintay muna ako ng ilang minuto bago ko ito pinower on. Mabilis naman agad itong bumukas at tulad ng inaasahan ko ay wala man lang na nag-text sa akin. Ang boring talaga ng cellphone ko. Ni-chat nga ay walang naligaw kahit na yung mga naghahanap lang ng baby girl na mga ibang lahi.
Hinanap ko agad ang numero ni Eros upang tawagan ito pero bago ko pa napindot yung call button ay nag-ring na ito at may nauna nang tumawag sa akin. Sandali muna ako napatitig sa numerong naka-flash sa screen. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba ito o hindi. Sa totoo lang ay nawala na iyong nararamdaman kong galit sa kanya at pinagsisihan ko na iyong kagaspangan ng ugaling pinapakita ko noon. Hindi naman ugali ni Maura ang tumawag sa akin kaya nakapagtataka na kung kailan ako itinakwil ng pamilya ko ay saka pa niya ako maisipang kontakin. Huminga muna ako ng malalim bago napagpasyahang sagutin iyong tawag. Hello? Formal kong bati pagkasagot ng tawag. Hindi ko alam kung saan nanggagaling iyong kabang nararamdaman ko habang hinihintay na magsalita ang nasa kabilang linya. Pinigilan kong maalarma nang una kong marinig ay ang mga hikbi ni Maura. Medyo magulo din iyong background niya at marami akong naririnig na parang nagsisigawan. Hello? Mama? Nag-aalala kong tawag sa kanya. Sa sobrang pag-aalala ko ay huli na nang mapansin kong tinawag ko siyang mama. Rian! Garalgal ang boss na usal ni Maura sa aking pangalan. Yung asyenda, yung mga pananim natin. Mas malakas yung iyak niya kaya hindi ko gaano maintindihan ang mga sinasabi niya. Ano po nangyayari? Malakas kong tanong. Hindi mapakaling tinanggal ko mula sa pagkaka-charge ang hawak na cellphone at mabilis na lumabas. Nawala na. Patuloy na palahaw ni Maura. Wala talaga akong maintindihan sa mga sinabi niya dahil natatabunan ng kung anong kaguluhan ang garalgal niyang boses. Aligaga ako nagpalakad-lakad sa sala habang pilit na pinapakinggan ang mga nangyayari sa kinaroroonan niya. Hindi ko siya makausap ng matino dahil iyak siya ng iyak. Gusto ko siyang puntahan pero hindi naman ako pwedeng umalis dahil wala sa Eros. At isa pa, hindi ko gustuhin ni Papa na makita ako pagkatapos ng nangyari. Kapag uuwi ako sa probinsya ay hindi rin malabong hindi magkukrus ang landas namin ni Tita Lara at tsak ay panibagong panunumbat na naman ang matatanggap ko mula rito. Pero hindi ko rin kayang hayaan na lang si Maura sa kung anong pinagdadaanan nito ngayon. Siya pa rin yung nag-alaga sa akin noong bata pa ako at kung iisipin ay malaki ang nagawa niyang sakripisyo. Nasa ganoon akong dalaman ang biglang humahangos na dumating si Ryan. Kung hindi lang ako ngayon labis na nag-aalala kay Maura, ay siguro'y matatawa na ako sa ayos ni Ryan. Gulong-gulo ang buhok nito na para bang kagigising lang at baliktad ang suot nitong t-shirt. Wala din itong sapin sa paa kundi medyas na hindi maayos ang pagkakasuot. Nasasunog ang asyenda niyo. Mabilis nitong pagbabalita sa akin. Nanlaki ang mga matang napahakbang ako palapit sa kanya. Ang sunog ang labis na kinatatakutang mangyari sa asyenda namin. Tiyak malaking pinsala ang gagawin nito sa mga pananim at mga alagang hayop sa asyenda. Sigurado ka? Puno ng pag-aalala kong tanong. Nasa balita. Ramdam ko ang panginginig ng sarili mga binti at pakiramdam ko'y hindi ko na magagawa pang ihakbang ang mga ito. Wala sa sarili na pinanood ko lang si Renz nang siya na mismo ang nag-on ng malaking flat screen na nandito sa sala ni Eros. Ilang pindot lang ng remote ang ginawa niya bago mabilis na nag-flash sa screen ang live na balita kung saan ay pamilyar ang lugar na tinutupok ng malaking apoy. Oh my God! Nangihina akong bulala sabang nakikita ang mga pananim sa asyenda na kasalukuyang kinakain ng malahiganteng apoy. Nahagip ng kamera ang ilang mga tauhan ng asyenda na pamilyar sa akin ang mga mukha habang tulong-tulong nilang pilit na inaapula ang apoy. Sa ibang dako rin ay nandoon ang ilang mga umiiyak habang pinapanood na nagiging abo ang mga pinaghirapan nila. Hinahanap ko sa mga nagkakagulong tao si Papa at kahit sino sa mga kapatid ko pero wala ang mga ito. Abot-abot ang dasal ko na sana ay hindi napahamak ang mga ito. Hindi ko na nga pinapakinggan ang sinasabi ng reporter dahil nakatutok ako sa mga mukha ng mga taong nahahagip ng kamera. Sinasabing nagsimula ang sunog sa katabing asyenda na pagmamay-ari ni Leo Salazar. Hanggang ngayon ay hindi pa natutukoy kung ano ang sanihin nito. Tinatayang umabot na sa mahigit kumulang 50 milyong halaga ng mga ari-arian ang napinsala ng sunog. Galing sa asyenda ni Tita Lara ang sunog. Wala sa sarili kong usal. Bakit hindi agad naagapan at umabot pa sa amin? Isa iyong malaking katanungan lalo na at makabago ang mga makinaryang gamit nila at handa ang kanilang mga tauhan sa kahit na anong emergency.
Malapit na ang anihan kaya tiyak na malaki ang malulugi sa asyenda. Hindi ko makontak si Mommy. Aligagang pahayag ni Renz habang panay ang kalikot sa hawak na cellphone. Saka ko lang naalala na may kausap pala ako sa kabilang linya. Here. Mabilis kong inabot sa kanya ang hawak na cellphone. 20% pa ang battery nito kaya kakayanin pa nito ang ilang minuto. Nasa kabilang linya ang mommy mo. Mabilis na tinanggap na Renz ang iniaabot ko. Mommy, kumusta ka? Safe ka ba ngayon? Sunod-sunod na niyang tanong sa kanyang ina. Baka sa mukha niya ang pag-aalala habang pinapakinggan ang sagot ng ina sa kabilang linya. Umalis na po kayo dyan. May pagmamadaling utos na Renz sa ina. Hayaan niyo na po ang mga bumbero at iba pang may mga alam sa ganyang sitwasyon na gawin ang trabaho nila. Mommy, mas makakatulong kayo kung ligtas kayo makalikas dyan. Makinig po kayo sa kanila. Alam po nila ang ginagawa nila. Mahina akong paliwanag ni Ryan habang nandoon pa rin ang labis na pag-aalala. Nakikinig siya sa naging tugon ng kanyang ina at hindi ko alam kung ano ang sinabi nito na dahilan kung bakit napatingin siya sa direksyon ko. Nandito po si Ryan. Tugon ni Renz. Pupunta po ako dyan at isasabay ko po siya kung gusto niyang sumama. Dugtong pa niya habang hindi ako hinihiwalayan ng tingin. Nakinig siya saglit sa naging sagot ni Maura bago nagpaalam at pinatay ang tawag. Malapit na raw umabot sa mansyon niyo yung apoy dahil biglang nag-iba ang direksyon ng hangin. Kabado akong napasulyap ulit sila at nakuha ng mga pangyayari. At tama nga ang sinabi niya. Kahit na may mga nagliliparan ng jet na nagbobomba ng medisina para mapatay ang apoy ay hindi pa rin kinakaya. Kapag umabot na sa katabing asyenda ang sunog, ay madadeklara ng state of emergency ang buong probinsya niyo. Mariin ako napapikit at napatingala upang kontrolin ang pag-iinit ng sulok ng mga mata ko. Halos pagmamayari ng mga Salazar ang pinakamalaking bahagi ng buong probinsya. Yung sa amin lang ay sakop nito ang 15 barangay at 3 lungsod. Hindi pa kasali ang sa ibang Salazar. May maitutulong ba tayo sa mga nasunugan? Tanong ko habang iniisip ang mga taong apektado. They need food and basic needs. Sagot niya. Hindi pa makakilos sa mga Salazar dahil abala sila sa pagtutok sa sunog. Humingi kaya tayo ng tulong sa pamilya mo. Suwestiyon ko. Make a call. Aniya, ibinalik niya sa akin ang cellphone ko at ginamit ang sarili niyang cellphone. Tahimik lang ako sa tabi niya habang kausap niya ang kung sinong nasa kabilang linya na sumagot sa tawag niya. Habang ipinapaliwanag niya ang nangyari at sitwasyon ng mga taong nangangailangan ng tulong ay pinagdarasal ko na sana ay may makuha kaming tulong sa mga Aldovino. What? Tumaas ang boss ni Renz matapos pakinggan ang sinasabi ng kausap. The Salazar are somewhat connected to the Aldovino. Eros Aldovino is married to Sandra Salazar and the latter's property is the one that is currently on fire. Saan ba nanggaling ang utos na yan? Patuloy niyang pakikipagtalo sa taong nasa kabilang linya. Ngayon ko lang nakitang magalit si Ryan at masasabi kong anak nga siya ni Romano. Nakaka-intimidate ang aura nila pag ganitong galit na galit sila. Okay, fine. We will accept whatever you want to give. Halatang napipilitan lang si Renz na umayon sa kagustuhan ng kausap. Na ibaba niya ang tawag ay marahas siyang napahilamos sa kanyang mukha. Relief goods lang para sa mga biktima ang kaya i-provide ng Aldovino Holdings. Nagtatagis ang bagang niyang pagbabalita sa akin. Bubulukin ba nila yung firefighter? Helicopters nila? Hindi ko walan kahit mag-offer lang sila ng 10 o di kaya 5. Huwag muna natin isipin niyan. Ang mahalaga ay maibinigay sila. Wika ko. Sasama ko sa'yo sa probinsya. Doon na natin hintayin ang relief goods. Tugon niya at nagsimula ng humakbang palabas. Teka, sandali. Pigil ko sa kanya. Nagtataka niya ako nilingon. Hindi ka ba magsusuot ng sapin sa paa? Tanong ko habang makahulog ang sunulyapan ang nakamedyas niyang paa. Ngayon ko lang napansing hindi rin pala magkaparehas ang suot niyang medyas. Napabuntong hininga siyang napatingin din sa kanyang paa bago napasuklay sa mugulo niyang buhok. Sa kakamadali ko ito kanina. Naiiling niyang saad. Kukunin ko yung kotse mo. Hintayin mo nila ako dito. Hindi na niya ako hinintay pa sumagot at mabilis na agad siyang umalis. Nang makaalis siya ay agad din ako naghanda ng mga dadalhing gamit. Tatawagan ko sana sa Eros upang magpaalam pero nang tingnan ko ang cellphone ko ay nakapatay na naman ito. Naubos na yata yung 20% nitong battery. Manghihiram na lang ako mamaya ng cellphone kay Renz.
At may telepono naman dito sa bahay pero hindi ko sa ulo ang number ni Eros kaya wala ding silbi. Ang mas importante ngayon ay makauwi agad ako para makatulong kahit papaano. Sa kabila ng mga nangyari ay pamilya pa rin kami at sa ganito mga pagkakataon ay handa akong tumulong sa abot ng makakaya ko. Aalis na lang ulit ako pag okay na ang lahat. Sa ngayon ay tutulungan ko muna yung mga taong simula nung magkaisip ako ay nagtatrabaho na para sa aming pamilya. Pagkarating ni Renz ay agad ko siyang sinabihan na dumiretso sa private airport ni Eros. Sa tingin mo ay basta-basta na lang tayong pahihiramin ng isa sa mga jet ni Tito? Nababagang tanong sa akin ni Renz. Basta sundin mo na lang ako. Giit ko sa kanya. Siguradong may magagamit tayo roon. Alam nga naman pan-display lang lahat ng iyon. Pwede naman tayong kumuha ng commercial flight. Suwestyon niya. Mas sure tayo makakasakay doon kaysa sa chance na pagagamitin tayo ng isa sa mga collection ni Tito Eros. Mas mahal niya pa ang mga iyon kaysa sa asawa niya. Kabit ako, remember? Paalala ko sa kanya. Mas pinili ako kaysa asawa kaya manahimik ka na. Paingos kong dugtong habang kanina pa sinusubukan tawagan si Eros. Bakit kaya hindi ko makontak sa Eros? Hindi makatiis kong usal. Wala ba siyang signal? Makakasama yung asawa. Balawala niyang sagot. Ayaw pa storbo. Sinamaan ko siya ng tingin pero nginisian niya lang ako at pinagpatuloy ang pagmamaneho. We're here. Pareho naming natanaw ang main entrance ng private airport ni Eros. Sana'y sa gate pa lang hindi na tayo harangin ng mga guard. Pabulong niyang dugtong nang sinanyasan kaming huminto ng isa sa mga nakatalagang gwardya para sa inspection. Hindi ko na siya nagawa pang sagutin dahil nakalapit na iyong isang gwardya sa kotse namin. Kaya ibinaba ko na iyong bintana upang kausapin ito. Nang makita ako ng gwardya ay agad itong magalang na bumati at sananyasan ng mga kasamang buksan iyong gate para makapasok kami. Saglit lang nitong tinapunan ng tingin si Renz bago ito naging abala sa pakikipag-usap sa radio earpiece nito upang ipaalam ang pagdating ko sa kung sino mang kausap nito na nasa loob ng airport. Habang pinapausad papasok ang sakyan ay maang na napasulip sa akin si Renz at hindi makapaniwala na walang tanong-tanong kaming pinapasok at VIP ang treatment sa akin. Walang hiniling na kahit na anong ID. Hindi ko na itinaas muli ang bintana sa side ko kaya bawat nadadaanan namin ay bumabati sa akin. Sinuklian ko naman ang ngiti ang mga ito. Di ko nga rin alam kung papaano nila ako nakilala dahil mabibilang lang naman sa daliri yung mga taong ipinakilala sa akin dati na Eros. Pambihira, parang tagapagmana ka ng lahat ng mga collection ni Eros kung tratuhin nila. Iiling-iling na bulalas ni Renz. Wala ka kasing bilib sa akin eh. Mayabang kong sabi. Nang makababa kami ng sakyan ay may tauhan na agad na sumalubong sa amin. Good morning, ma'am. Nakangiti nitong bati sa akin at tinanguan ang direksyon ni Renz. Pamilyar siya pero hindi ko matatandaan ang pangalan niya basta ang alam ko ay siya yung nakakaalam kung aling aeroplano ang tapos ng ma-inspeksyon at pwede nang gamitin. Pwede bang magamit ngayon si Rian? Tanong ko. Yung aeroplanong bigay ni Eros ang tinutukoy ko. Nakatiming po kayo, ma'am. Dahil katatapos lang namin maihanda si Rian. Nagbe-briefing lang po sandali yung mga kasama ninyong crew. Nakangiti niyang tugon. Sumunod po kayo sa amin, ma'am. Ihatid po kayo kay Rian. Agad naman ako sumunod dito kaya napilitan ding sumunod si Renz. Sinong Rian? Pabulong niyang tanong sa akin habang umaagapay sa paglalakad ko. Hindi ko muna siya sinagot hanggang sa hindi pa namin nararating ang kinaroroonan ng tinatanong niya. Ayan si Rian. May pagmamalaki kong pahayag sabay turo sa pagmamayari kong private plane. The hell? Malutong niyang mura habang awang ang bibig na nakamaang sakyan naming eroplano kung saan ay malinaw na nakatatak sa katawan nito ang pangalan ko. Regalo sa akin ni Eros iyan. Nakangiti kong pahayag. Muli na namang napamura si Renz at makasamukha niya ang labis na pagkagulat. Halos lumuha ang mga mata niya sa pagkabigla at panggigilalas. Hindi makapaniwalang nagpalipat-lipat siya ng tingin sa akin at sa eroplanong nasa harapan namin. Ano bang pinakain mo kay Tito upang regaluhan kanya na ganyan? Mangang-mangha niyang tanong. Huwag mo nang itanong. Pilya kong sagot. Sa amin na lang iyon. Makahulugan kong dugtong. Saglit muna siyang napatitig sa akin bago lumukot ang buo niyang muka nang makuha ang ibig kong sabihin. Too much information. Perap niyang saad.
Ubus na talaga ang bilib ko sa'yo. Ikaw na. Ikaw na yung pinagpala sa lahat ng mga kabit. Sa halip na magalit dahil sa naging tawag niya sa akin ay malakas na lang akong napatawa. Tapos na ang briefing ng crew na makakasama namin kaya nakaabang na ang mga ito sa paanan ng private plane at agad na bumati pagkalapit namin. Matapos kong sabihin sa piloto kung saan ang biyahe namin ay agad kami lumulan sa eroplano. Hindi matapos-tapos ang pagkamangha ni Renz nang tumambad sa kanya ang interior ng eroplano. Habang para siyang batang namamangha sa mga nakikita, ay sinubukan ko ulit na tawagan sa Eros pero bigo akong makontak ito. Hindi niya ugali magpatay ng cellphone kaya hindi ko mapigilang mag-alala. Nung huling pagkakataon na hindi ko siya makontak ay nagre-ring naman ang cellphone niya kahit papaano. Hindi tulad ngayon na hindi talaga kumokonekta ang tawag ko. Nang nasa Himpapawid na kami ay pareho kaming walang imik ni Renz. Maliban sa inaalala ko yung nangyari sa asyenda, ay nag-aalala din ako kay Eros. Kasalukuyang naka-charge ang cellphone ko kaya maya-maya ang sulyap ko dito at baka doon kumontak sa Eros. Hindi pa naman ako nakapagpaalam sa kanya pero nag-iwan naman ako ng text message para mabasa niya kung sakaling maisipan niyang sumilip sa kanyang cellphone. Hindi umabot ng 1 oras ang biyahe papuntang probinsya namin. Balak sana namin ni Renz na umarkila ng sakyang gagamitin pero pagkababa namin ay may nag-aabang ng sakyan para sa amin. Ipinaluwanag ng driver na tuwing meron daw nagagamit ng private hangar na nakapangalan kay Eros Aldovino ay automatic na raw na may nakatalagang sakyan para sa sinumang pasahero ng eroplano. Kung lahat ng kabit ay magagaya sa'yo, siguro wala nang gustong maging asawa. Pipiliin na lahat na maging kabit dahil special treatment. Naiiling niyang pahayag. Pakiramdam ko tuloy ay sobrang expensive na ngayon na magkaroon ng kabit. Siya na nagmamaneho ng sakyan papunta sa pupuntahan namin. Optional lang naman yung driver kanina kaya hindi na namin ito inabala. Total, sasakyan lang naman ang kailangan namin. Huwag ka nila mag-asawa kung mabababae ka lang naman pala. Masungit kong sagot sa sinabi ni Renz. Galit na galit ah. Parang hindi kabit. Sarkastiko niyang komento. Sa tingin mo ipipiliin ko maging kabit kung hindi ko lang mahal ang tito mo? Nakanguso kong tanong. Agad siyang natahimik at nahulog sa malalim na pag-iisip. Ilang minuto na siyang walang imi kaya panakanaka ko siyang sinusulyapan dahil hindi ako sanay na hindi siya nag-iingay. Wala naman ako maalalang nasabi na maaaring dahilan ng bigla niyang pananahimik. Mahal din kaya ni Mommy yung tatay mo? Kaya mas pinili niyang sumama dito kasi manatili kasama ko? Bigla ay seryoso niyang tanong. Alam naman niyang hindi ko totoong ama iyong asawa ngayon ni Maura pero tinawag niya pa rin itong tatay ko. Bigla ay nakaramdam ako ng konting kaba. Biglang sumagi sa isip ko ang tunay kong ama. Kung magkataon ay ito yung unang beses na magkikita kami ni Tito Leo na alam ko nang ito ang totoo kong ama. Ano kaya ang mararamdaman ko mamaya? Mararamdaman ko ba yung sinasabi nilang lukso ng dugo? Kahit nasa iisang probinsya lang kami ay ni minsan hindi ko pa siya nakausap ng kabilang. Kaya ba hindi niya ako nalapitan minsan dahil ayaw na niyang makialam pa sa akin? Kinalimutan na ba talaga niya na anak niya ako? Ano ba talaga ang nangyari sa pagitan nila ng tunay kong ina? Totoo ba ang bintang ni Tita Lara sa nanay ko? Ang daming katanungan pumapasok sa isip ko. Lahat ay hindi ko alam kung masasagot ba ng taong gusto kong tanungin. Naalala pa kaya ako ng tatay ko? Bigla akong tanong. Sa halip na sagutin ang tanong niya. Sinong tatay? Iyong asawa ng mommy ko o yung asawa nung kumulmot sa'yo? Naiirita ko siyang tinapunan ng tingin. Gusto niya talagang balik-balikan yung mga pangyayaring gusto ko nang kalimutan. Huwag mo na nga akong kausapin. Angel ko sa kanya. Magmaneho ka na lang dyan at baka mainis ako sa'yo at paglakarin kita. Remember, hindi mo na to kotse. Marami kaming nadaan ng checkpoint sa daan habang papasok kami sa lupain ng Salazar kung saan kasalukuyan nangyayari ang malaking sunog. Ayon sa mga naririnig namin mula sa usap-usapan ay kumalat na raw ang apoy sa 5 barangay. Hindi na namin nagawa pang mag-usap na Renz dahil sa pag-aalala. Tuwing pinapahinto kami sa mga isinagawang checkpoint ay hindi maiwasang may makakilala sa akin. At tuwing na binibigyan ako ng nakikisimpatyang tingin ng mga ito na lalong nagpalala sa nararamdaman kong pag-aalala.
Paano ang katulad kong parte ng pinakamayamang angkan sa bahaging ito ng bansa ay nakakatanggap ng simpatsya mula sa mga simpleng mamamayan? Ibig lang sabihin noon ay grabe talaga ang sinapit ng buong asyendang pagmamayari ng pamilya ko. Nakatulong din naman ang pagiging Salazar ko dahil mabilis kaming pinalulusot at hindi na masyadong binubusisi sa bawat checkpoint. Kahit naman hindi maganda ang reputasyon ko dito sa probinsya, ay kinikilala pa rin nila ako bilang isang Salazar. Hindi pa yata sila na-inform sa panibagong iskandalong kinasasangkutan ko. Hindi pa sila updated sa pagtatakwil na ginawa sa akin ng kinikilala kong ama. Ipinilig ko ang sariling ulo upang itakwil ang mga alalahanin na may kinalaman sa komprontasyong nangyari na dahilan ng desisyon ni Papa na itakwil ako. Mas kailangan ko ituon ng atensyon ngayon sa kasalukuyang problema na kinakaharap ng pamilya ko. Kahit naman itinatuwanan nila ako ay pamilya pa rin ang turing ko sa kanila at kahit hindi nila ako kailangan ay tutulong pa rin ako sa abot ng makakaya ko. Kahit na umabot pa sa puntong kinakailangan ko ibenta ang bigay na private plane na Eros. Kapag babagsak ang mga Salazar ay kasabay ding babagsak ang ekonomiya ng buong probinsya at epektado noon maging ang buong bansa. Kaya sa ngayon ay kailangan nila ng taong magsasalba sa kanila mula sa nakaambang paglubog. Malayo pa lang sa mansyon namin ay nakikita ko na ang mga naglalakihang truck ng bombero na paruot pa rito. Ang mas nakakakilabot ay ang itim na usok na bumabalot sa kalangitan na nasisiguro ko nagmumula sa nasusunog na ekta-ektaryang taniman ng pamilya ko. Hindi na namin nagawan lumapit pa talaga dahil hindi na pinapapasok yung mga sasakyan. Nagkalat ang mga pulis at may mga volunteer din akong namamataan na nag-guide sa ilang mga taong naninirahan sa malapit na lupain na naabot na ng apoy. Nang bumaba ako ay ramdam ko yung init galing sa apoy, kahit may kalayuan pa kami mula sa mismong sunog. Mag-aalas 3 pa lamang ng hapon pero dumidilim na ang paligid habang pulang-pula naman iyong bahaging tinutupok ng apoy. Parang nangihina ang mga tuhod ko habang pinagmamasdan ang mga taong nasa paligid. Lahat ay abala sa kanya-kanyang ginagawa para makatulong na maapula ang apoy. Rian, huwag ka masyadong lumayo sa akin. Pahayag na Renz. Wala sa sarili ako nagpaubaya nang hilahin niya ako sa kamay habang tinutumbok namin ang direksyon ng taong in charge at nagbibigay ng mando sa mga firefighter. Mabuti na lang at kasama ko si Renz dahil hindi ko alam kung ano ang una kong gagawin habang nakikita ang ibang mga pamilyang nagiiyakan habang pilit na inaalo ng ilang volunteers. Naghalo-halo na iyong ingay sa paligid na parang sasabog ang ulo ko at nakaramdam ako ng bahagyang paninikip ng dibdib. Come on, Rian. Huwag kang magpadala sa nararamdaman mo. Napakurap-kurap ako nang umukilkil sa pandinig ko ang boses ni Renz. Saka ko lang napansin na magkatapat na iyong mukha namin at nakasapon na ang dalawa niyang kamay sa mukha ko. Tandaan mo, nandito tayo para tumulong. Mariin niyang paalala sa akin. Hindi para dumagdag sa trabaho ng mga medical volunteer kaya umayos ka. Sorry. Tanging nasambit ko. Hindi ko kasi namalayan na natuod na pala ako sa kinatatuyuan habang nag-hyperventilate. Muntik pa ako mag-panic attack. You need water? Tanong niya sa akin. Bago pa ako makasagot ay may nag-abot na ng tubig sa kanya na mabilis naman niyang binuksan at ibinigay sa akin. Pakiramdam ko ito yung tuyo ang lalamunan ko nang uminom ako pero konti lang yung ininom ko dahil nakaramdam ako ng matinding pagsusuka. Shit! Malakas na mura ni Renz at mabilis akong inalalayan nang bahagyang bumuway ang tayo ko. Baka kailangan pumaupo ni Mom, sir. Singit no nagbigay ng tubig sa amin. Malapit na kami sa una naming pakay kaya inalayan ako ni Renz hanggang sa makarating sa tent ng in-charge. Mabilis ako namukaan nang nilapitan namin at nang mapansin ang kalagayan ko ay agad akong binigyan ng maupuan. Nangihina ang mga tuhod kong agad na naupo. May isang lumapit agad sa akin upang kunin ang blood pressure ko habang tumatalong ko naman si Renz sa harapan ko. Papatayin ako ni Tito Eros kapag may masamang mangyari sa'yo. Nag-aalala niyang pahayag. Hindi ko alam kung yung pag-aalala niya ba ay para sa akin o para sa sarili niya dahil sa maaaring gawin ni Eros sa kanya. Medyo nahilo lang ako. Pagpapalubag loob ko sa kanya. Sa init siguro at sa biyahe natin kanina. Kung hindi mo kaya ay pwede sa kotse ka na lang muna maghintay. Suwestyon niya. Konting pahinga lang ito. Saad ko.
Nang matapos ma-check ang blood pressure ko at malamang normal lang ito, ay agad na kumbinsi si Renz na okay lang ako pero iginigiit niya na manatili ako sa kinaupan at siya na magtatanong-tanong kung nasaan ang pamilya ko. Habang kinakausap niya yung mga in charge ay tahimik lang ako nakaupo sa tabi nila. Panay naman ang tingin ko sa paligid sa pagbabaka sakaling makita kahit isa sa mga kapatid ko di kaya ay si Papa. Pero bigo ako. Mabilis naman ako napatayo nang mamataan si Maura na papalapit sa kinaroroonan naming tent. Renz, si Mama. Malakas kong tawag sa pansin ni Renz. Mula sa kausap ay agad na bumaling ang tingin niya sa tinutukoy ko at kasabay naman noon ay ang pagkakita sa amin ni Maura. Malalaki ang mga hakbang na binilisan nito ang paglapit sa amin. Ibang-ibang ayos dito ngayon sa nakasanayan kong nakikita palagi sa kanya. Kahit ang buhok nito ay hindi maayos ang pagkakatali at hindi rin ito naka-makeup. Ito ang unang beses na nakikita ko si Maura na haggard. Nang tuluyang makalapit sa amin ay agad na yumakap si Maura kay Renz. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ko dahil nakakatawa na ako yung kilalang anak ng mga nandito pero iba yung niyakap ng ina ko. Pero wala akong nararamdamang hinanakit o ano paman. Ang gaan nga ng pakiramdam ko dahil mukhang handa na si Maura na ipagsigawan sa ibang tao na anak niya si Renz.